Kalimutan niyo muna yung mga sikat na banyagang superheroes. Ngayon, hihimayin natin ang isang napakaastig at madalas makalimutang bahagi ng ating sariling nakaraan. Aalamin natin ang kwento ng tatlong sinaunang bayaning Pilipino na literal na nakipaglaban sa mga dambuhalang halimaw para lang itatag ang sibilisasyong Bicolano. Sila yung mga orihinal na nagtanggol sa sinaunang Ibalon. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin ang pagsusuring ito. Bago pa man dumating ang mga Kastila, ang lupain na Ibalon na ngayon ay kilala natin bilang rehiyon ng Bicol ay hindi eksakto yung tahimik at payapang paraiso na iniisip natin. Isipin niyo to, nabubuhay kayo sa isang lugar na literal na pinagaharian ng mga nightmare o bangungot, isang madilim at nakakatakot na mundo kung saan may mga pating na lumilipad sa himpapawid, mga baboy ramo na kasing laki ng mga bundok at yayanig sa lupa sa bawat hakbang, at mga halimaw na sa isang tingin lang ay kayang gawing solidong bato ang kahit sinong tao. Napakadelikado, di ba? Paano ka nga ba mabubuhay ng normal sa ganitong klaseng mundo? Dahil sa tindi ng araw-araw na takot na to, pumapasok ang isang napakagandang kwento. Sabi nga nila, sa bawat matinding kadiriman, laging may lilitaw na liwanag. Kaya ang malaking tanong natin ngayon, sino nga ba yung mga orihinal na monster hunters ng Pilipinas? Sino yung mga matatapang na lalaking nagdala ng pag-asa at literal na tumapos sa pananakop ng mga halimaw na ito? Sila yung tatlong maalamat na figura na humarap sa mga imposibleng banta para lang magkaroon ng kinabukasan ng mga tao. Unang bahagi, ang mga halimaw ng Ibalon, mga pre-kolonyal na bangungot. Bago natin makilala ang ating mga bida, kailangan muna nating intindihin kung gaano katindi ang panganib sa lupaing ito. Ikalawang bahagi, si Baltog, lakas ng isang brute. Si Baltog ang pinakaunang dumating at sumabak sa hamon ng Ibalon. Ngayon, kadalasan, kapag nagbabasa tayo ng mga epiko, ang mga bayani ay gumagamit ng mahika, spells o mga mahiwagang espanda, diba? Pero si Baltog, ibang klase siya. Wala siyang pakialam kung gaano kalaki o katakot ang kalaban. Ang tanging puhunan niya ay purong lakas at pisikal na dominasyon. Wala siyang mga anting-anting, ang dala-dala lang niya ay yung nag-uumpaw niyang tapang at ang walang katapat niyang pangangatawan. At kakailanganin niya talaga ang lahat ng lakas na yun para sa kanyang ultimate na kalaban, ang Tandayag. Hindi lang ito basta-bastang hayop ha, isa itong dambuhalang baboy ramo na literal na kasing lakid ng bundok. Isipin niyo na lang yung pinsalang dala nito. Pinawasak nito yung mga pananim, sinisira ang buong kabuhayan ng mga tao at naghahasik ng matinding takot sa buong lupain. Pero anong ginawa ni Baltog? Hindi siya nagtago, hindi siya tumakba papalayo, pinili niyang harapin ang higanting ito ng harapan. Ang nakakabaliw pa rito, sa isang literal na epic wrestling match ng tao laban sa halimaw, binali niya na ang leeg ng Tandayag gamit lamang ang kanyang mga bisig, walang sandata, as in purong lakas at pakikipagbuno lamang. Sa tagumpay na to, ipinaglaban at pinatunayan ni Baltog ang isang napakahalagang mensahe. Ang Ibalon ay hindi na pag-aari ng mga halimaw, ito ay pag-aari na ngayon ng mga tao. Ikatlong bahagi, si Hanjong, ang master ng diskarte. So, sa pagdami ng mga tao na namumuhay ng payapa dahil sa ginawa ni Baltog, unti-unti ring nag-evolve yung mga banta sa paligid. Ang mga bagong kalaban ay naging mas matalino at mas tuso. Dito na papasok si Handyong, ang ating ikalawang hunter, na kinailangan ng panibagong stratehiya. Una, nilabanan niya yung mga lumilipad na pating na tinatawag na burbueya. Pangalawa, at ito yung pinakamatalino niyang ginawa, nakipag-alyansya siya sa isang kalaban na nangangalang Oryol. At ang ikatlong hakbang, ginamit niya ang kapayapaang nakuha nila para magtayo at bumuo ng isang totoong sibilisasyon. Pinagsama niya ang utak at muskulo para harapin ang mga lumalalang mahikal na banta. Pagtuunan natin ng pansin si Oryol sandali, kasi ito talaga yung pinaka-importanting laban ni Handyong. Hindi kasi ito simpleng hayop na susugod lang ng walang isip. Si Oryol ay isang tusong serpiente na nagtataglay ng mahikang mag-anyong tao. Sobrang taas ng katalinuhan niya at kayang-kayang linlanin ang kahit na sinong mandirigma. Kung susugurin lang siya ni Handyong gamit ang purong lakas gaya ng ginawa ni Baltog, siguradong talo siya. Kinailangan niyang pantayan ang katalinuhan ni Oryol. At ito yung malinaw na nagpapakita sa atin kung gaano kahusay si Handyong.
Imbes na makipagpatayan lang ng walang katapusan, pinili niya ang diplomasya. Iniwasan niya ang walang saysay na pagpatay. Gumawa siya ng tactical na alyansa kasama si Oriol para linisin yung iba pang maliliit na banta at pinasuko ang mga kalaban ng mas matiwasay. Dahil sa discarding to, naging maayos at kalmado ang Ibalon. Mula sa pagiging isang magaling na mandirigma at hunter, umangat siya at naging unang hari, ang arkitekto na nagbigay ng struktura sa kanilang buong lipunan. Nagtayo siya ng mga batas, nagturo ng tamang pagsasaka at nagbigay ng totoong sibilisasyon. Ika-4 na bahagi, si Bantong, ang tahimik na assassin. Pero alam naman natin, gaya ng lahat ng kwento ng pag-unlad, laging may dadating na mas matinding pagsubok. Dumating yung point na parehong nawala ng silbi ang brute force at ang malalaking puwersa ng militar. Bakit? Dahil kay Rabot. Si Rabot ay isang napakakilabot na halimaw na agad-agad gagawing solidong bato ang kahit sinong tao na tumingin ng direkta sa kanya. Ito yung tipong ultimate existential threat. Kung susugot ka ng harapan, magiging bato ka. Kung magdadala ka pa ng 1,000 sundalo na sisigaw habang umaatake, pagtingin nila kay Rabot, 1,000 rebultong bato lang ang matitira sa larangan ng digmaan. Paano mo nga ba lalabanan ng isang bagay na hindi mo pwedeng tingnan? Ang naging solusyon ni Bantong? Hindi siya sumigaw, hindi siya nag-ingay. Bilang isang ultimate stealth specialist, kinailangan ni Bantong na gumalaw at mag-operate sa perpekto at nakamamatay na katahimikan. Walang yabang, walang malalakas na sigaw ng digmaan. Ramdam niya ba yung tensyon? Kasi isang maling hakbang lang, isang maliit na kaluskos, maaaring magising si Rabot, tumingin kay Bantong at tapos na ang kwento. Kinailangan niyang maghintay sa gitna ng kadiliman, pinapakilamdaman ang bawat paghinga at galaw ng halimaw. At nung dumating yung perpetong pagkakataon na nakatulog ng mahimbing ang higanting si Rabot, doon na kumilos si Bantong. Walang mahaba at madugong labanan. Sa pamamagitan lamang ng isang tahimik ngunit sobrang eksaktong saksak sa dilim, tinapos niya ang pinakamalaking banta sa buong kasaysayan ng Ibalon. Isang atake lang, ganun lang kabilis at tuluyang nailigtas ang sibilisasyong binuo ni Handyong at yung lupang unang ipinaglaban ni Baltog. Ika-5 bahagi, pamana ng mga monster hunter, ang pamana ng Ibalon. So ano nga ba ang pinakamahalagang takeaway natin rito? Ang leksyong iniiwan ng epikong ito ay minsan ang pinakamalalakas at pinakanakakatakot na kalaban sa buhay natin ay natatalo sa pamamagitan ng pinakatahimik, pinakakalmado at pinakahindi pangkaraniwang pamamaraan. Kung titingnan natin sila ng sabay-sabay, makikita natin yung malinaw na evolusyon kung paano sila nag-survive. Nariyan si Baltog na nagpakita ng purong lakas laban sa Tandayag, si Handyong at ang kanyang diskarte kontra sa mga burbuwaya at kay Oriol, at syempre si Bantong, ang assassin na gumamit ng stealth para tapusin si Rabot. Bawat isa sa kanila ay may napakahalagang papel. Wala sanang sibilisasyon kung nawala ang kahit isa man sa kanila. Ngayon, bago nating tapusin ang pagsusuring ito, iiwanan ko kayo ng isang tanong. Kung dadalhin natin yung 3 monster hunters na ito sa ating kasalukuyang mundo, sino kaya sa kanila ang mas tatagal sa modernong panahon? Sa dinami-dami ng mga hamon na hinaharap natin ngayon sa ating personal na buhay o sa ating lipunan, ano bang mas kailangan natin? Yung lakas at walang takot na katapangan ba ni Baltog? Yung talino at galing sa pagbuo ng mga alyansa ni Handyong? O yung tahimik na pagtatrabaho at pagiging kalmado ni Bantong? Dahil patuloy na nagbabago ang ating mga kalaban at hamon sa buhay, baka oras na para tanungin mo rin ang sarili mo, anong klaseng hunter ang kailangan mong maging ngayon? Hanggang sa muli, salamat sa inyong pagsama. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.